Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Maaga-aga sana akong nakaakyat ngayon, like 9:30 nakaakyat na ako sa attic kung saan ako nakatira at natutulog. Kaya lang guys, ang kapatid ko ay na-chat sa akin, may tinanong. So hindi ko yan pinapalampas kapag nagcha-chat yung younger sister ko kasi bihira lumakas yung kanilang wifi connection doon dahil masyado ng far flung yung kanilang barangay. Kasi nakapangasawa yung kapatid kong bunso sa Eastern Samar, very remote. Kaya sumpungin yung kanilang internet connection. So, kapag nagchat siya sa akin, kahit nagbablog ako or magbablog ako, hindi ko tinutuloy kapag nagchat siya kasi minsan ko lang siya makachat. Anyway guys, kahapon nag-vlog po ako tungkol dun sa sweldo ko ngayong August at siningit ko rin yung performance ni Senator Marcoleta doon sa kanyang motion to dismiss. Kaya lang medyo may nabitin, 'di ba? Meron nanood na isang avid supporter natin dito na I think he is an INC member. He is Mr. Arthur. Shout out sa'yo, sir. Na nag-request ka na mag-react daw ako doon sa debate na nangyari sa Senate noong August 6. Actually, Sir Arthur and the rest of the people watching in this channel, I've done a recording already about that. On that day, I already had a vlog or a reaction about dun sa debate kasi very exciting yung part na yon na nag-debate sila at nagkaroon ng mga statement ang bawat senator before they said yes to the archive. So the day after, I was about to edit that recording from me. I deleted it unintentionally. So accidentally na-delete ko siya. Kaya na-stress ako kaya sabi ko ayoko nang umulit. Ayoko nang mag-record ulit. At pangalawa, bad trip ako guys, sorry to say. Kasi itong StreamYard ko ay naka-pause. Naka-temporary cancellation ako ngayon for 3 months. Mare-resume pa siya sa August 31 if I want to. Pero kung hindi ko gusto i-resume, hindi pa siya mare-resume. Why I made a temporarily cancellation? Kasi guys, I'm paying the StreamYard 1,700 a month. Automatically, kumakalta siya sa bangko ko ng 1,700 a month Philippine money ha. So, nang hinayang ako sa 1,700 a month, hindi naman ako regularly nagbo-vlog, nagla-live, o kung ano pa man in relation to vlogging using StreamYard. So, nag-decide ako na temporarily canceled muna. Again, maganda kasi yung mag-vlog ka using the StreamYard or mag-record ka ng video or mag-live using third-party social media platform like StreamYard, Restream, and other platform. Kasi makakapag-share ka ng video. Like if you want to present that debate last August 6, pwedeng i-present sa StreamYard. Now I am using a normal camera. In this normal camera, you cannot use any video. You cannot present any video that you want to present and give reactions kasi nga I'm using a normal camera. A normal camera has no sharing. Kaya wala po tayong resibo na maipapakita while talking in front of you. So, by the way, doon kay Sir Arthur na nag-iwan ng message dyan na magbigay daw ako ng aking opinion or reaction doon sa debate. Sabi ko nga nakapag-record ako pero okay, try kong i-recall yung sinabi ko dun sa na-delete na video. Na una, I said congratulations to Senator Marcoleta for a very job well done. Lagi naman tayong sinusurpresa ni Mr. Marcoleta, di ba? Napakagaling. Sabi ko nga doon sa first vlog ko tungkol sa debate na na-delete, he is like a Miriam Santiago male version. Yung tapang niya, yung paninindigan niya, yung
yung kanyang pag-stand doon sa kanyang motion ay hindi nagpatinag o hindi siya natinag sa anumang counter, yung counter rebut ng mga senators na against sa pag-archive like Risa Ontiveros and Soto and other, di ba? So, hindi siya, hindi, yan ang gusto ko kay Senator Marcoleta kasi pinaninindigan niya yung sinasabi niya. And I hope this chairmanship niya sa Blue Ribbon, marami pa tayong i-expect o marami pa tayong aasahan sa kanya. Lalo na itong flood control, itong mga issue sa kurakutan sa fund ng flood control, lalo na itong paglabas ngayon ni Mayor Magalong na sabi ko napakagandang timing to for Senator Marcoleta to have the Blue Ribbon investigation, unahin yung flood control kasi andyan si Mayor Magalong na lumabas and he was really brave to say that he can name yung 3 congressmen na alam niyang nagbulsa ng budget ng flood control. So sabi ko, this is a good timing ng paglabas ni Mayor Magalong at kung ipapatawag ni Senator Marcoleta as Blue Ribbon Chair, itong testamento ni Mayor Magalong. This is really perfect. So we're expecting this to Sen Marcoleta na mangyari itong pag-iimbestiga ng mga flood control funds para malinawan tayo kung saan ba talaga napunta yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na we have done 5,500 controls, 5,500 flood controls and more. 'Di ba? Sabi pa niya. So, yun po yung ating sinisingil ngayon. And sana naman yung iba din na mga masyadong nag-expect na gawin ni Senator Marcoleta ay bigyan naman natin si Sen ng panahon dahil kahit naman gugustuhin ni Senator Marcoleta bukas mag-imbestiga, he could always be ready. Pero syempre, he has to respect kung kailan ang mapag-agrihan nila with the Senate President Cheese and the colleague. Yun po. Kaya wag po tayo masyadong ura-urada sa ating mga pagpupuna sa ating mga pambabatikos agad-agad na asa na yung mga pangako mo Sen na 2,000 below na mga consumers sa electricity ay hindi na magbabayad. O asa na yung mga pangako mo Sen Marcoleta tungkol sa mga flood control? Walang pinangako si Sen Marcoleta ng flood control na agad-agad niyang uumpisan. Wala siyang pronouncement. Pero we will expect from him. Tayo, mga tao, yung nagsabi na sana unahin tong flood control. Pero wala siyang sinabi na siya mismo ang mangunguna dyan sa flood control o uunahin niya sa kanyang committee yung flood control. It was the people, not him. Kaya huwag naman tayong masyadong mag-exaggerate ng mga hindi naman galing mismo sa bibig ng ating butihing senador na si Senator Marcoleta. Ay nako. Masyado tayong apurado, 'di ba? Bigyan natin sila ng time. Naka-program na 'yan sa kanilang mga naka-timetable na ang mga 'yan. So hindi na natin kailangan silang udyukan, diktahan dahil alam ni Sen Marcoleta especially ang kanyang gagampanang tungkulin. Yun po. So we will expect from Sen Marcoleta about that. At nirerespeto din natin kung ano yung uunahin niya dahil marami naman talagang problema. Pero sana unahin tong flood control kasi ito talaga yung pinakamalaki, nakakapinsala ng maraming pamilya kapag tuwing tag-ulan. Kaya dapat talaga sana unahin yan. Pero wag po tayong masyadong exaggerated na hindi pa naumpisahan. So yun po. Guys, gusto ko talaga yung nagbo-vlog na meron akong pinipresent na video kasi mas buhay na buhay, mas kapanipaniwala pag meron tayong pinipresent din magre-react. Pero very soon, guys, ay matapos lang itong summertime, balik tayo sa normal. Live ulit tayo.
at mag-iimbita ulit tayo ng mga kababayan nating OFW at sino man na gustong umakyat dito. So for now, ito lang ang masasabi ko. Congratulations to Senator Marcoleta for a job well done, Senator Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator, siyempre ang SP na si Chis, kasi sinasabi nila na meron din itong meron din itong issue tungkol sa pagpunta niya sa bahay ni Speaker, sa opisina ni Speaker na nakuha sa CCTV camera. Lahat naman talaga ay may mantsa, hindi naman lahat ay malinis. Lahat may mga mantsa, may mga dungis. Even you guys, meron tayong mga dungis. Pero sana naman, itong malalaking tao sa gobyerno ay magampanan nila yung kanilang trabaho kasi pinagtiwalaan sila ng ating mga boto. So, hindi ko 'to hahabaan guys kasi mag-e-11 na naman dito. Katatapos ko lang kasi makipag-usap sa kapatid ko kaya late ang ating pagre-record. Kaya by next time babawi ako. Maraming salamat and bye for now. Thank you for watching.